Balita mula sa Mindanao. Umakyat na sa 12 ang body counts ng mga napatay na BIFF Caryalan faction kabilang ang pinuno ng grupo na si Sheikh Caryalan matapos sa maghapong sagupaan kahapon sa Sitio Pendililang, Kitango, Datu, Saudi, Ampatuan at sa Barangay Malangog, Datu, Unsay, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Sa report mula sa 601st Infantry Brigade, mula sa 7, umakyat na sa 12 ang body counts ng napatay na BIFF habang 7 din sa mga sundalo ang nagtamo ng malulubhang sugat mula sa shrapnel sa tama ng bala na ngayon nagpapagaling na sa Camp Siongco Hospital. Apektado ng nasabing sagupaan ng mga barangays ng Meta, Bagong at Kuloy sa bayan ng Sharif Agua kung saan nasa around 600 families o nasa 1,500 more or less individuals ang nagsilikas pansamantala. Sa pinakahuling ulat mula sa JTF Central, pasado alas 5 kahapon, nahinto ang maghapong bakbakan at ngayong araw may mga reported sightings sumano ng mga armed groups sa vicinity ng SPMS Box at inasahan pa rin anumang oras o araw ay may mga engkwentro pang magaganap dahilan na mas lalo namang pinalakasan ng JTF Central ang pwersa ng ground troops. Opisyal namang kinumpirma ng militar ang pagkasawi ni Ustads Caryalan sa nasabing engkwentro. Habang na-recover naman ang mga gamit na armas ng mga napatay na BIFF at nakikipag-ugnay na sa LGU sa JTF Central sa layuning mabigyang maayos na libing ang mga napatay na mandirigmang BIFF. Para sa MBC TV Network News, ako si RH19, June Di Makutak, sama-sama tayo, Pilipino. Hindi na nakaligtas ng buhay sa pagamutan ng isang 37 anyos na babae makaraang mabagsakan ng malaking bato habang nakahiga sa duyan sa Sitio Pansol, Barangay Sukol, Atimunan, Quezon. Sana ang talang report ng Atimunan, Quezon PNP na bagsakan ang biktima habang nasa ongoing operation sa pagbabakho sa isinasagawang clearing na gagawing kalsada na may 30 meters ang taas ng kinalalagyan ng nasabing malaking bato na gumulong papunta sa kinaroroonan ng biktima. Samantala, ang suspect ay ka-live-in partner niya ang biktima sa loob ng 14 years na pagsasama. Para sa MBC TV Network News, ito si Benjan Chukia, sama-sama tayo, Pilipino. Sugatan ng isang taong gulang na bata nang mabundol ito ng Isuzu truck sa National Highway ng Barangay La Perla, Lawang, Northern Samar. Sa report ng PNP, ang isang taong gulang na biktima ay bigla na lamang tumawid sa kalsada kung saan sakto naman na padaanan na sabing truck na minamaniyo ng isang nakilala na si Mr. Galit, 28 anyos, isang empleyado ng construction firm. Itong truck ay mula sa Katarman papunta sa Barangay Uleras sa bayan ng Lawang at pagdating doon sa lugar biglang tumawid ang nasabing bata dahilan ng pagkakabangga. Agad din naman na sumuko sa otoridad ang nasabing driver kung saan inamin ito ang vehicular accident. Pansamantala muna itong nasa kustudiya ng Lawang MPS. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo, Pilipino. Inaresto ang commercial sex worker sa drug buy-bust sa Barangay Legazpi, Iloilo City proper. Subject ng operasyon si alias Rose, 35 anyos na naklasify ng pulis na high-value individual drug personality. Ayon kay Police Captain Rocky Jimeno III, officer in charge ng Iloilo City Police Station 1, matagal na nilang minanmanan si Rose ngunit mahirap itong hulihin. Sa impormasyon na nakarating sa pulis, si Rose mismo ang nagdi-deliver ng illegal drugs sa kanyang mga parokyano. Na-recover mula sa kanyang 19 na sachets ng shabu na may bigat na 92 grams at may standard drug price na 625,600 pesos. Itinanggi na Rose ang akusasyon ng mga nadakip na drogista na siya ang kanilang source ng illegal drugs. Para sa MBC TV Network News, ito si Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino.